Hello mga kaibigan ng aking mga followers at subscribers for today's video. Number 1 nga, yung pagdisiplina sa ating pagkain. So, nasa sa iyo yan. Dapat ay kilala mo ang tamang timbang mo. Kung mas marami ka kasing kinakain kaysa sa pagkilos o paggalaw mo, magiging stored fat ito or hindi ito matutunaw, magiging taba ito sa iyong katawan. Kaya, kahit sa pagkain ng kanin, karamihan, ipinapayo na kalahating tasa lamang ng kanin ang ating kakainin tuwing tayo ay kakain. Tandaan na kapag kumain tayo ng sobra, maaaring magdulot to ng sobrang calorie o kaloriya o calories at iyon ang nagiging epekto ng ating pagtaba. Number 2, kumain ng protina. Mas maraming protina kaysa carbohydrates. Magsama ng protina sa iyong pagkain kasama ang kanin. Ang protina ay madaling makabusog at nakapagbibigay ng sustansya at enerhiya. Ang mga kasama dito ay ang manok, isda, itlog, tofu, beans, munggo, at iba pa na punong-puno ng protina katulad ng avocado. Tip number 3, iwasan ang sobrang maalat na pagkain. Maging maingat sa paggamit ng asin sa iyong pagkain. Ang sobrang asin ay maaaring magdulot ng pagtataba at pagbabalik ng tubig sa katawan. Subukan ang mga alternatibo katulad ng pampalasa na mga halaman, mga spices, mga herbs o iba pang natural na flavorings. Tip number 4, ang ating paggamit ng mga sausawan o sauce. Karamihan sa atin, hindi tayo nakakain ng walang sausawan. At hindi natin alam, minsan yung sausawan sobrang alat po ito. Or minsan naman, may halo ring matamis. So, katulad ng matataba din na ginagamit nating sausawan sa ating mga salad, mga dressings, mga inilalagay natin sa isda or sa karne. Tip number 5, ayan, kumain ng mas maraming gulay o prutas. Sa karaniwan sa atin na mga Filipino, hindi tayo masyadong palakain ng prutas at gulay. So, magdagdag tayo. Ihalo ito sa kanin upang manatiling balanse ang ating pagkain. So, kahit sa simpleng pagluto ng noodles, lagyan ito ng malunggay, mga simpleng panghalo lang, at makabababa ito sa ating kaloriya, punong-puno ng bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. So, ang pagkain ng gulay, sabi nga, pampahaba ng gulay. Kahit marami ka ng kinain ito ay hindi mahirap tunawin at mas maganda rin po ito sa ating digestive system. Napapanatili nito yung ating regular na pagdumi. May mga panahon na mahirap nating ilabas yung ating mga kinakain, mas matigas, ibig sabihin kulang tayo ng fiber. At ang gulay ang nagbibigay ng fiber o pagpapalambot sa mga kinain natin na nagpapadali sa ating pagdumi na dapat ay araw-araw. Tip number 6 na
makabubuti sa atin ng ating gagamiting merienda o pang snack ay yung mga prutas or mga nilaga, katulad ng nilagang saging, nilagang kamote, imbis na mga donut, imbis na mga cake, imbis na mga tinapay, gumamit tayo ng ibang pang merienda natin, katulad ng saging or nilagang itlog, or pwede rin naman mga nilagang mani, nilagang mais. Mas madali po itong tunawin at mas makapagbibigay sa atin ng fiber at hindi puro matatamis na punong-puno ng calories. Tip number 7, napakahalaga ng tubig o hydration sa ating katawan. Minsan dahil sa ating mga pawis, dahil sa ating mga pagkilos, ang ating katawan ay naglalabas ng mga tubig at kailangan natin itong palitan. Kaya lagi po tayong uminom ng tubig. Pero imbis po na soda o matatamis, sikapin na lagi lamang plain water at madalas na pag-inom sa araw-araw. Minsan hindi natin nararamdaman uhaw na pala tayo. Akala natin nagugutom, yung pala ay nauuhaw ka lamang. So ugaliin po na kung maaari kada 2 oras ay uminom tayo ng tubig. At yan po ang ating mga simpleng tips sa araw na ito at darako tayo dito sa cool down. So pag nag-exercise po tayo, lagi tayong may cool down, warm up sa pag-uumpisa ng ating ehersisyo, at sa pagtatapos naman yung tinatawag nating cool down upang hindi mabigla yung ating mga pagod na muscles na bigla na lamang tayong titigil sa pag-exercise. Yung warm up para ma-ready yung katawan sa gagawing exercise, yun namang cool down para ma-ready or ma-prepare naman ito sa pagtigil niya. Hindi bigla ang pagtigil kundi stretching, galaw-galaw muna para hindi mabigla yung ating mga muscles. At ulitin po muli natin ang lahat ng ating tip. Tip number 1, disiplina sa pagkain. Number 2, kumain ng pagkaing mayaman sa protina. Number 3, iwasan ng sobrang maalat na pagkain. Number 4, umiwas naman sa sausawan o sauce na sobrang alat at sobrang tamis din. Number 5, kumain ng maraming gulay o prutas. Number 6, mas makakabuti na prutas na lamang o nilaga ang ating mga merienda. Kung maaari nga ay 1 beses na lamang at hindi 2 beses ang merienda natin. Tip number 7, ugaliin na pag-inom ng tubig sa araw-araw. So ayan lamang, tip 7 na tips para pumaya tayo. God bless!